Mabigat na kaso laban sa isa sa mga leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Marisa Dueñas ang ibinasura po ng Korte sa Amerika. Ang detalye na balita mula kay Hannah Jane Sancho. Binasura na ang kaso. Mabibigat na kasong human trafficking, forced labor at money laundering ang ibinasura ng korte sa Amerika matapos pumasok sa isang plea bargaining agreement ang akusadong leader ng KOJC na si Marisa Dueñas, ang human resources head ng KOJC sa Van Nuys, California, sa isang eksklusibong panayam kay Attorney Elvis Balayan sa ngalan ng mga abogado ni Dueñas at isa sa mga abogado ni Pastor Apollo Siquibuloy, maituturing na isang legal victory ang nasabing kasunduan. Napakaganda po sapagkat sa pamamagitan po ng plea bargaining, pumayag ang mga abogado ng Estados Unidos na i-dismiss po yung mga napakabigat na mga krimen na isinampal laban sa kanya, kagaya po ng forced labor, money laundering at saka human trafficking, no? Yung po ay napakabigat na mga krimen at in a sense po, sabi ng abogado ni Marisa Dueñas, iyon ay legal victory, no? Ang nasabing plea bargain agreement sa U.S. Attorney's Office ay pinirmahan noong Lunes si Dueñas at na kanyang abogado na si Attorney John Litchell, habang pinirmahan din ito ni U.S. Attorney Gregory Staples noong Martes. Ipinaliwanag naman ni Balayan ang naging desisyon ni Dueñas sa tanggaping nakalabag ito sa batas sa Amerika sa usapin ng kasal o marriage. Yung po pinasok ni Marisa na part po ng proseso ng Kingdom of Jesus Christ na wala siyang kaalam-alam na ito pala punishable po sa batas ng Amerika. But of course, dahil nga ito ay punishable or pinaparusahan sa Amerika being krimen, umamin po siya sa yung krimen, no? Ani Balayan, iba kasi ang konsepto ng kasal sa loob ng KOJC at sa batas ng Amerika, at binigyang diin na walang intensyong manloko si Dueñas, kundi upang magpatuloy lang ang gawain ng simbahan na nakatuon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at pagtulong sa kapwa. Yung mga naging sistema o proseso po ng Kingdom of Jesus Christ sa Estados Unidos, no, na kung saan nagkakaroon ng mga marriage, no, among the members, okay? Tapos meron silang special procedure to undergo that, no, under the guidance of the Kingdom of Jesus Christ. Yun po ay sinunod lamang ni Marisa Dueñas. Kaya sa kasawiang palad po, ang ayon sa batas po ng Estados Unidos, ito ay violation ng kanilang mga batas. Kung kaya't si Marisa naman, no, out of realizing that, sa kanyang tinatanggap yon. Pero antimano po, no, at the very outset, wala po siyang intensyon na mag-commit ng fraud. Yan ang tinatawag nila. Bagkus, gusto lamang niya sumunod sa mga turo at alituntunin at proseso po ng Kingdom of Jesus Christ. Samantala, nilinaw din ni Balayan na hindi totoo ang mga kumakalat na balita na tumalikod na si Dueñas sa KOJC. Bagkus, nananatili itong matapat sa simbahan at kay Pastor Apollo Siquibuloy. Pinaka-importante na gusto naming bigyang linaw, si Marisa Dueñas po ay hindi tumitiwalag or lumalaban sa sino man sa Kingdom of Jesus Christ sa kanyang pag-enter ng plea bargaining, no? In fact, sinuportahan niya po ang posisyon ng Kingdom of Jesus Christ na talagang walang krimen na forced labor, money laundering at human trafficking. She remains to be a loyal servant or full-time miracle worker po ng Kingdom of Jesus Christ. At kailanman po ay hindi siya tumatalikod sa mga turo ni Pastor Apollo Siquibuloy or sino mang sa mga kasama niya sa Kingdom of Jesus Christ, no? Dagdag pa ni Balayan, ang ginawang hakbang ni Dueñas ay hindi makakaapekto sa iba pang mga kasong kinakaharap ng iba pang akusadong KOJC leader sa Amerika. Dapat natin laging sinasabi na yung US government dismiss yung mga napakaseryosong krimen laban sa kanya. At it does not in any manner, way, or no matter how you look at it, affect or prejudice, no, yung kanyang mga kasamang akusado doon sa mga charges na yun, lalong-lalo na kay Pastor Siquibuloy.
Sa huli, mensahe naman ni Balayan na huwag hayaang magpakalat ng fake news sumang intriga ang publiko na pilit idinidiin si Pastor Apollo Sikibuloy na nananatiling inosente sa harap ng batas sa kabila ng mga aligasyong ibinabato sa kanya. Medyo malayo naman sana sa logic, no? Kung may nagkaroon ng si Marisa doon, i-relate mo kay Pastor. Maliban na lang gumawa ka ng fake news o intriga, no? May mga sariling hinaharap na kaso dito si Pastor at yung kanyang mga kasama akusado. And under our Constitution, the presumption of innocence, no, prevails, di ba? Until you are proven guilty beyond reasonable doubt. Correct. So wag po natin babalik rin or bibigyan ng maling interpretasyon ang batas, no, lalong-lalo na ang ating Constitution. Samantala, kasunod nito, naglabas naman ng pahayag ang KOJC bilang suporta kay Dueñas. Ayon sa KOJC, kinikilala nito ang naging katapatan at sensibilidad ni Dueñas sa paglilingkod bilang isang misyonaryo sa Amerika. Bagamat nakalabag ito sa batas ng lupa dahil sa pagnanais na mas makatulong pa sa gawain, mananatili pa rin nangingibabaw ang turo ng Biblia. Kabilang narito ang pagsunod sa batas ng lupa. Kaya naman ayon sa KOJC, patuloy silang susunod sa tamang proseso sa buong tiwalang ipinapaubaya ang lahat sa kalooban ng Diyos sa kanyang paggawad ng makalangit na hustisya. Para sa Diyos at Pilipinas. Ayan na. Ontiveros, I'm sure narinig mo na itong balita na to, na sa US, dismiss na ang mga mabibigat na mga akusasyon kay Pastor Kibuloy. Na walang katotohanan ng human trafficking, force na pagpaano sa kanila, pagpapatrabaho, or mga ano pa yung mga illegal na mga akusasyon laban kay Pastor Kibuloy. Dismiss the case. US dismiss the case of Pastor Kibuloy. Ano ngayon? Hontiveros, kabahan ka na. Yang mga fake witness mo dyan, na mga nagtatakip ng mukha, mga bayaran mo na mga witness, kay kung hindi mo pa yan mga bayaran, hindi pa yan sila mga fake, mga utusan, mga scripted ang mga salita, sana magpapakita sila ng mukha nila. Hindi sila magtatakip dyan habang nagsasalita sila, nagiging witness sila o resource person mo. Sana binuyagyag mo yung mga mukha nila. Ba't sila takot? Pumasok sila dyan bilang isang witness, nagsasabi ng mga kabulastugan against Pastor Kibuloy. Tapos matatakot pala sila, magtatakip pala sila ng mukha nila. Hontiveros, kawawa kayong mga bayaran na mga witness. Dahil may kaso din kayong haharapin kasi naririnig ko kay Attorney Torrio noon, nakakasuhan kayo. Yung mga naninira kay Pastor Kibuloy, kakasuhan kayo. Sa US nga, ngayon, dismiss na ang kaso ni Pastor Kibuloy na mga mabibigat, yung mga illegal trafficking na sinasabi ninyo na walang kabuluhan. Dismiss na sa US. Philippine government, makinig kayo, yung mga akusasyon, yung mga mabibigat na kaso ni Pastor Kibuloy is already dismissed. Dismissed na sa Amerika. Paano dito sa Pilipinas? Ito pa kaya sa Pilipinas? Yung mga aligasyon ninyo? Diyos ko po, kayang-kaya yan ng mga abogado ni Pastor. Tandaan mo lang, Reysa Hontiveros, na yung mga fake witness mo, yung mga utusan ninyo na mga nagsasalita dyan, mayroon silang matibay na ebidensya. Kasi pag wala silang matibay na ebidensya, kawawa lang sila. Balikan talaga sila ng mga abogado ni Pastor. Dahil paninira ng pori, maganda-handa na kayo, day. Kung binayaran man kayo, kulang yung bayad sa inyo. Sa kawalang mga dignidad ninyong pagkatao ninyo. Na sinisiraan ninyo si Pastor Kibuloy, akala ninyo kaya ninyo ang batas. Hintayin nyo lang ang karma sa inyo.
Mga walang kwenta kayong mga babae, pumasok kayo sa KOGC, tapos nang hindi nyo nakayanan ang pagdisiplina sa KOGC dahil daw sa mga ginagawa ninyo, kung ano daw yung mga ginagawa ninyong baluktutan sa loob ng KOGC, kaya sinipa kayo, lumabas kayo. Tapos ngayon, sisiraan nyo si Pastor Kibuloy. Oh. Humanda kayo. Dahil siguradong kulungan ang bagsak ninyo. Sa US nga, na-dismiss na ang mga kaso ni Pastor Kibuloy na sinasampa. Ngayon, good luck na lang sa inyo. At ikaw, Risa Hontiveros, na magsasabi ka na mahiya naman si Pastor Kibuloy na tatakbo ng pagkasenador, ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Ikaw ang dapat mahiya. Dahil matagal ka na dyan sa Senado, wala kang achievements na ginagawa na para sa kabutihan ng mga taong bayan, kundi ang ginagawa mo yang lang pag-ipal-ipal ng pag-imbestiga, na puro naman mga aywan kung totoong mga witness yang mga hinahakot mo dyan ng mga kababaihan, ikaw ang mahiya sa sarili mo. Si Pastor, yung kaso sa kanya, hindi pa siya convicted. Ikaw na ang nag-convict kan Pastor. Akala mo, Supreme Court ka? Ilabas mo yung mga ebidensya mo. Na ikaw magsasabing mahiya. Ikaw ang dapat mahiya, Hontiveros, hindi si Pastor. Dahil si Pastor, napatunayan niya ang achievement niya sa pagdala niya sa buong kingdom, sa napakaraming members na nadisiplina niya. Walang korupsyon sa loob ng organisasyon ni Pastor Kibuloy. Nagawa niya yan. Kayo, nasa gobyerno, Hontiveros, mas malala pa kayo sa mga anay. Kung saan kayo nakadikit, doon kayo sumisip-sip. Ngayon, Hontiveros, diba, anti-Marcos ka? Simula pa nang isinilang ka, sabi pa ni Maharlika, anti-Marcos ka na, kontra ka na kay Marcos noon. Pero ngayon, dahil ina-appoint yung kapatid mo at yung mo daw, sister-in-law mo, yan ang sabi ni Maharlika, ina-appoint ng tahimik sa loob ng Malacanang, tahimik ka na. Hindi ka na nagbabatikos kay Bangag Marcos Jr. Kaya pala, anay ka talagang pagkababae ka. Kung saan ka nakadikit, saan yung mayroong kang nakaano ng pabor, doon ka sumisip-sip, tahimik ka na. Diba matagal ka ng anti-Marcos? Kalaban mo talaga ang Marcos noon, Hontiveros. Ngayon, tahimik ang bibig mo. Walang hiya ka. Ikaw ang dapat mahiya sa sarili mo. Dahil isa kang anay na wala kang kwintang nasa senador. Bakit kasi nananalo ka pa? Tingnan lang natin, mas si Pastor Kibuloy may napatunayan yung pagdala niya sa buong Kingdom of Jesus Christ na puro mga masunurin, mabait ang mga members. Maganda at maayos ang pagtulong niya, pagpapaaral sa mga kabataan. Pinapaaral niya, tinutulungan yung mga mahihirap na nasa bundok. Lumalaban sa mga rebelde noon si Pastor. Ikaw, Hontiveros, anong nagawa mo? Kapal ng mukha mo. Kaya huwag kang magsabi na mahiya si Pastor na tatakbo pa ng pagkasenador dahil hindi pa siya convicted. Yang mga kasong mga gawa-gawa ninyo, hintayin nyo lang. Kasi ngayon, na-dismiss na nga sa Amerika ang lahat na mabibigat na kaso. Pilipinas pa kaya? Tawanan lang ni Pastor Kibuloy yan dito. Yung kasong mga pinapakalat ninyo sa kanya. Anyway, Hontiveros, ang tawagin mong mahiya, yan si Franz Castro. Yang si Franz Castro, yung mga makakaliwa, makabayan black, yan ang tatawagin mong sabihan mong mahihiya-hiya naman sa sarili niyang buruhang babae na yan. Dahil yan ay convicted na ng child trafficking. Convicted na yung Franz Castro na yan, sa makabayan black na yan. Pero makapal ng mukha, tumatakbo pa ngayon na naman pagkasenador.
O yan ang walang hiya, yan ang kapal ng mukha ng Franz Castrong convicted. Naggaling sa Supreme Court na desisyon ng child abuse, child trafficking. Yan ang convicted, yan ang mahiya. Yan, doon mo sabihin kay Franz Castro Hontiveros, hindi kay pastor. Ikaw ang kapal ng mukha mo, Hontiveros ka, walang hiya ka.